Ang ating pong mentor ngayon sa ating Biblical Economics ay si Reverend Pastor Gregorio D. Subaybay. Ipinanganak noong May 9, 1969. Nag-aral sa Soleb Elementary School at Laguna State Polytechnic College. Kumuha ng kursong Bachelor of Science in Agriculture. Nag-aral sa Philippine Uniting Theological Seminary. Graduate ng Bachelor degree sa International School of Ministry. May asawa, kasal kay Maria Lourdes Vera Subaybay. May 5 anak at 2 apo. Naging local mission director ng Cross Tower Ministry. Nag-mission sa iba't ibang panig ng Pilipinas tulad ng Occidental Mindoro, Leyte, Biliran, Cebu, Bukidnon, Iloilo, Cagayan de Oro, Bulacan, Cavite, Quezon at Laguna. Siya rin ay naging contract grower ng San Miguel Corporation mula 2004 to 2012. Kumuha ng Master of Divinity at Doctor of Ministry, the Master Theological Seminary noong 2015. Siya rin ay teacher ng Moral Recovery Program, teacher sa Bible College, Vice President ng Kinsman Bible College, teacher ng Financial Literacy, one of the elder of the province of Laguna, chairman ng International Urban and Rural Community Development Training Center, pioneer ng Pangil Christian Fellowship, at may-ari din po siya ng CTM Campsite at Subaybay Farm. So pinapakilala na po natin ang tagapagturo ng ating Biblical Economics, walang iba kundi si Reverend Pastor Gregorio Subaybay. Pasok po, Pastor. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw dyan sa Europe. Ako'y naniniwala na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bahagi ng buhay natin. At sa pag-aaral natin ngayon ng ating Jesus Principle of Stewardship, makikita ninyo ang napakahalagang katotohanan kung paano tinitingnan ni Jesus ang mga bagay na ating natatanggap. Lalo na ang kayamanan o ang pera, paano natin ito titingnan. Kasi dapat ang pagtingin natin ay kagaya kung paano tumingin si Jesus ng mga bagay-bagay para hindi tayo maligaw sa mga bagay na natatanggap natin. Ating napag-aralan na ang karakteristik ni Abraham. 10 iyon. Kung bakit natin pinag-aralan, sapagkat lahat ng pangako ng Diyos ay nakakonekta sa pangako niya kay Abraham na lahat ng mga angkan sa lupa ay mapagpapala sa pamamagitan ni Abraham. Kaya ang binhi ni Abraham ay totoong pinagpala ng Panginoon. Sa pag-aaral naman nating pangalawang karakter ay pinag-aralan natin ang personalidad nitong si Joseph. Na si Joseph ay dinivelop muna ng Diyos ang karakter bago itaas ang kanyang personalidad. Dahil nag-aral siya sa eskwelahan ng Balon, School of Pit, School of Potiphar at School of Prison. At sa pag-aaral natin noong bagay na yon, sinunod natin ang 5K na itinuro ni Solomon, ang pagiging masipag. Kailangan daw natin ang kasipagan, ang karunungan, ang katapatan, ang kaibigan at ang kapakumbabaan. Sa pang-apat na karakter, personalidad na pinag-aaralan natin ay sa karakter ni Jesus. Si Jesus ay nagturo ng maraming bagay patungkol sa pananalapi. Dahil ito ang number 1 niyang kaagaw. Sinabi niya sa Luke 16:13, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kapopuotan niyang isa at ang isa ay iibigin niya. Naku, medyo maingay. Okay. Medyo nag-ingay ng kaunti, ano? Pasensya na. Ngayon sa ating pag-aaral ay sinabi ni Jesus sa Luke 16:13, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Ikinumpara ni Jesus at inilevel niya ang sarili niya sa kayamanan. Either na ang mahal mo na ay pera o si Jesus. Napakaliit ng diferensya niyan na kapag hindi natin na-handle ay madadaya tayo ng kaaway na hindi natin namalayan ng pinaglilingkuran na natin ay hindi si Jesus, kundi ang kayamanan na. Kaya napakahalaga nito na dapat nating unawain
sapagkat siya ang nagbigay ng prinsipyo, papaano mo mauunawaan na ang Diyos na pag-ibig na ibinigay niya ang lahat ng bagay, bakit hindi niya ibibigay ang lahat ng bagay na kailangan natin? Binigay niya nga yung kanyang kaisa-isang anak, sabi ng Roma 8:32. Ba't naman hindi niya ibibigay lahat ng mga bagay na kailangan natin? Kaya dito sa ating pag-aaralan ngayon, binanggit ni Jesus ang una ng principle ng pagpapala at pagtitiwala ng Diyos. Kasi lahat ng tao ay mahal ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay pinagtiwalaan niya. Kaya paano tayo mapagtitiwalaan ng Diyos? Sabi ng verse 10 ng Luke 16, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano kayo mapapagkatiwalaan sa malaking bagay? Itetest muna tayo ng Diyos sa maliliit na bagay. Kung sa maliit na bagay hindi tayo mapagkatiwalaan, anong bagay ang ating tinalakay noon? Pagkain. Yung dumadating na blessing sa atin sa ating harapan na nasa plato, ni hindi mo inuubos yung iyong kinuha, hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, imposibleng pagtiwalaan tayo ng Diyos sa malaking bagay. Kung sa oras natin hindi tayo mapagkatiwalaan, paano tayo pagtitiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay? Kaya ating pag-aaralan naman ngayon yung pangalawang turo ni Jesus sa aklat ng Lucas din. Pwede pong pakibasa pwedeng bumasa sa Bible. Luke 16 verse 12. Tingnan nga natin ang Luke 16:11. Sino pa pwedeng bumasa ng Luke 16 verse 12? Luke 16:12. Meron pong gustong bumasa ng Luke 16:12? Ako po nandito ngayon sa lugar ng bahay ni Kuya Danilo. Medyo maingay nga lang ng kaunti. Pasensya na po. 16:12. 16:12. Ayan, may babasa na. Sige. Ako na, Pastor. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng inyong sarili? Si Jesus, ang una niyang sukatan na ikay mapapagkatiwalaan sa malaking bagay, itetest muna tayo ng Diyos sa maliit na bagay. Pag hindi ka napagkatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan sa malaking bagay. Pero pagka ikaw ay napagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng malaking bagay. Yan po ay simpleng katuruan ni Jesus na minsan ay naneneglect ng karamihan na maliit na bagay binabaliwala niya. Dapat ang maliliit na bagay ay pinagpapahalagahan dahil yun ang sukatan ng Diyos bago tayo niya pagpalain. Kasi kapag ka sa maliit na bagay hindi ka napagkatiwalaan, ang paninindigan ng Diyos, hindi ka niya pwedeng bigyan ng malaking bagay. Kaya itetest muna niya tayo sa maliliit na bagay. Na sa bagay na yon ay napagkakatiwalaan ka kahit maliit lang, ginawa mong productive, yung ibinigay sa iyo ng Diyos, ginawa mong sabihin na nating pinalago mo, pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng malaking bagay. Minsan ang hirap maintindihan nito, no? Yung parable ni Jesus na nabigyan ng 2 talento, nagawa niyang naging 4 na pagkatiwalaan siya. Yung 5, naging 10. Yung isa, itinago niya, nagalit ang Lord sa kanya. At yung isa, kinuha pa sa kanya, ibinigay dun sa may 10. Kaya yung iba lalong umuunlad kasi napapagkatiwalaan sa maliit na bagay. Dito naman sa pangalawang level ni Lord ng pagtitiwala niya sa atin, tandaan nyo, ang Diyos hindi siya nagtitiwala bigla sa tao malibang masubukan niya muna na nagtitiwala sa maliit na bagay o kaya ay sa hindi kanya. Yung binasa na 6:12 ni Kuya Eddie, ang nakalagay doon, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magtitiwala ng para sa inyo? Ang testing pala ng Diyos, pag tayo ay kanyang susukatin, kung halimbawa ay hindi iyo, may nagpahiram lang sa'yo, tapos yung ipinahiram sa'yo ay hindi mo ginamit ng maayos, hindi ka nagsasauli ng hiniram mo, kahit maliit lang yan na ballpen, maliit lang na libro, hindi na isinauli, nabigyan na nga, hindi pa isinauli yung lagayan. Mga kapatid, kung sa maliit na bagay hindi ka mapagkatiwalaan, sa prinsipyo ng Panginoong Yesus ng stewardship, Jesus' principle of stewardship,
hindi ka rin mapapagkatiwalaan sa malaking bagay o sa iyo na mismo na bigyan ka ng sarili mo. Ang testing pala ng Diyos sa atin ay itetest ka sa hindi muna iyo. Makakaranas ka ng mga taong nagpahiram sa iyo. Nakakaranas ka ng taong pinatuloy ka. Kung doon sa bagay na yon ay hindi ka napagkatiwalaan sa hindi iyo, sino magbibigay ng para sa iyo? Tandaan niyo ang nakalagay sa banal na kasulatan sa Aklat ng Awit, chapter 37, verse 21. Tingnan niyo nga ang 37:21 ng Book of Psalm. Pakibasan 37:21. Ano yung pastor? Awit 37:21. 37:21. Dami ng awit. Sabi dito, ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ngunit ang matuwid ay naghahabag at nagbibigay. Yan. Ang masama, pag nanghiram yan, hindi nagsasauli yan. Pero ang matuwid, may kahabagan yan, nagbibigay. Huwag kang magbibigay ng hindi ka nahabag. Si Jesus ang model natin, wala siyang ginawang miracle na hindi muna siya nahabag. Tandaan niyo mabuti, ang pinakatamang motibo sa paggawa ng tama ay yung compassion. Nung makita niya yung bulag, nahabag siya, pinagaling niya. Nung makita niya mga tao walang makain, nahabag siya, pinakain niya. Ang pinaka-correct, pinakatamang motive ng pagbibigay ay bunga ng kahabagan. Ang matuwid, nahahabag, nagbibigay. Meron tayo ngayong community pantry, yan ang uso sa Pilipinas. Ngayon, naglalagay ng maliit na lamesa, naglalagay ng mga pagkain doon, may kamatis, mayroong bigas, may talong, gulay, itlog, kung ano-ano pa, mantika, toyo, asin, na lahat na basic needs ng tao. Alam nyo, nakalagay doon ay kumuha ayon sa pangangailangan, magbigay batay sa kakayahan. Kung meron kang produkto na meron ka, nasagana ka naman, lagay mo doon para pakinabangan ng iba. Pero kung meron ka naman na kailangan, pwede mo doon makuha. Alam nyo, yan ang isang magandang pag-uugali na pwede nating gayahin. Alam nyo, hindi lahat ng panggagaya ay mali. Pagka naman maganda, pwedeng gayahin. At yan po ay turo ng scripture. Kaya nagawa tayo doon sa tagiliran ng ating simbahan dahil bawal siya sa mga politiko, dahil ito pinagbawal sa Pilipinas, pwede siyang gawin ng mga private na tao na kung gustong tumulong talaga at sinasabing sila'y pinagpala ng Lord, tutulong siya na walang kapalit. Kasi hindi mo kilala ang mga pupunta doon. At wala kang hinahangad na mabibigay o ikaw ay kakandidato o anumang bagay na kapalit. Dapat bunga ng kahabagan pagka ginawa yon. At nag-start tayo kanina doon sa ating lugar sa Pangi, Laguna at nakakatuwa dahil ang blessing ng Panginoon ay sagana. May nagbibigay ng ilang kabambigas, mayroong mga tray-tray na itlog, at doon ang mga tao ay pumipila na may social distancing, kumukuha sa nagiging pagpapala. Alam nyo, hinahamon ko kayo sa principle ng Bible, kung ikay inapapagkatiwalaan sa maliit na bagay, sa maliit hindi ka makapagbigay, lalo na pag lumaki hindi ka na makakapagbigay. Sa prinsipyo ng Panginoon, pag napagkatiwalaan ka sa hindi iyo, alam niyo naman, lahat ng mga bagay hindi naman atin, bigay lang ng Lord. Minsan, pag ang Diyos ay nagbigay sa atin, wag niyong isipin para sa inyo yon. Minsan, binigyan ka ng Diyos para maging daluyan ka sa iba. Wag tayo magkakamali na lahat ng bagay na natatanggap natin ay para sa atin. Minsan, gagamitin lang tayo ng Diyos na daluyan. Kaya hindi lahat na natanggap mo ay sa iyo. Kaya pag nakatanggap ka, Lord, ito ba'y para sa akin o meron kang gusto na pagbigyan nito? Maging matalino tayo bilang katiwala ng Panginoon upang tayo maging daluyan ng pagpapala. Sa ating pinag-aaralan ngayon, sabi ni Jesus sa prinsipyo ng pagtitiwala, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa property ng iba, sino magbibigay ng para sa iyo? Ay hiram lang yon. Mahirap naman na nagpahiram ka, tapos hindi naman nagsasauli.
Sabi ko nga sa inyo, yung binasa natin kanina sa Psalm chapter 27 verse 21, ang masama, nanghihiram, hindi nagsasauli yan. Pero kung kayo nakaranas niyan at kayo'y matalino, dapat niyo pa rin sundin ang salita ng Diyos. Mayroong tinatawag sa Biblia na Jubilee. Ika-7th year, yung hiniram, ay ipatawad mo na lang kasi pahirap pa sa sarili mo, isipin mo pa't masama pa loob mo, hindi ka rin naman binabayaran, ay ipatawad mo na lang sa Kanya, i-declare mo na lang na Jubilee. Pwede ka namang i-bless ng God. Unang pagpapala sa'yo, na wala yung sakit ng loob mo at ibinigay mo na lang sa Kanya. Biyaya ng God yun na karunungan, na kung ikaw ay mayroong mga sakit sa karanasan o mga taong hindi na nagbayad sa iyo, ay pakawalan mo na lang, mas mabuti pang ikaw ay gumawa ng tama. Kaysa naman sa kinimkim mo sa sarili mo, tuwing makikita mo, gusto mo pa siyang singilin at naiinis ka at nakakabili naman ng kung ano-ano, ay hindi nakakabayad, ay palayain mo na lang yung sarili mo sa pamamagitan ng pagpapalaya sa Kanya, tawag doon ay Jubilee. Tayo tinuturuan ng Diyos ng biblical principle para tayo din na makinabang. Kung hindi dahil sa bagay na mabuti mo gagawin, ay para sa kabutihan ng sarili mo yon. Kaya napaka-importante na tayo, pagka nakahiram, ay magsasauli tayo dahil magagalit ang Lord. Hindi niya tayo bibigyan ng para sa atin. Kasi yung hindi atin, hindi mo nga napangasiwaan. Nang hiram ka, hindi mo na isinauli. Panahong ikaw ay hirap at nangangailangan, ang bait-bait mo, nung sinisingil na, ang tapang-tapang na, ay di mas nahihiya pa yung nagpautang. Ay kaya kailangan natin ang maging matalino bilang manlalakbay sa mundo na tayo ay mapagkatiwalaan sa hindi atin. Sa turo na Jesus na pangalawa, kailangan napapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay para tayo pagkatiwalaan ng Diyos ng malaki. Gusto ba natin na malalaking bagay ay ating matanggap? Pagtiwalaan tayo ng malaking lupain, pagtiwalaan tayo ng sasakyan, na ang sasakyan mo ngayon ay meron ka left and right nga lang, tsinelas o sapatos. Isang araw, bike na, kailangan mong maghirap bago ka makaandar. Minsan motor, minsan kotse na, pwedeng palaki ng palaki. Blessing ng Diyos yun. Pag mapagkatiwalaan ka sa maliit, ay yung tsinelas mo, hindi mo man lang malinis. Yung sasakyang ibinigay sa iyo, hindi mo man lang mapangasiwaan. Ay kung yung pinahiram ka na sapatos, ay hindi mo man lang ang nilinis ng isa sa uli, ay talagang hindi ka bibigyan ng para sa iyo. Ang testing ng Diyos muna ay sa maliliit na bagay at sa hindi iyo. Kaya mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos ng principle na napagkakatiwalaan dapat tayo sa maliliit na bagay at sa mga hiram. Basahin natin ang karakter ng isang natala sa Biblia sa 2 King chapter 6 verse 5 na sa panahon ni Propeta Eliseo, yung successor ni Elijah, si Elias, nagkaroon siya ng successor, si Eliseo, sa 2 King chapter 6 verse 5. Pakibasa nga, Kuya Eddie. Okay, Pastor. 2 King chapter 6 verse 5. Ngunit samantalang ang isa'y pumuputol ng isang sikang, ang talim ng palakol ay nalaglag sa tubig at siya'y sumigaw at nagsabi, "Sa abak ko, Panginoon ko, sapagkat hiram." Medyo magaling ang karakter nitong lalaking ito na manghihiram, ano? Naku, yung isang nagpuputol kasi sila ng kahoy, gagawin nilang beam. Alam niyo yung beam, yung kahoy na gagamitin sa building o sa bahay. Ang tawag doon ng biga o yung kahoy. Yung malalaki yung puputulin, yun, ganun ang gagawin. Ay tumalsik po yung palakol doon sa tubig. Ang sabi noong manghihiram, magaling na manghihiram to, sa aba ko, dahil yung palakol, hiram lang. Naku po, nakakahiya sa hiniraman. Ganon dapat ang mga ugali ng mga manghihiram. Marunong mahiya. Yung iba talagang, anong tawag doon? Hindi na nahihiya. Tanggal ang hiya nila. Inalis nila yung hiya nila, kinapalan na lang. At mas matapang pa para hindi masingil. Sisingilin mo, may dala na kagad na itak, naghahasa doon sa may bahay niya.
at nakasimangot. Paano ka palalapit nun? Baka mataga ka pa. Ay alam niyo, ang mga tao, kapag kahiram, dapat ganun ang karakter. Naku, hiram lang yun. Hindi pwedeng hindi ko ibalik. Tumalsik. Nang makita ni Propeta Eliseo yung ganung karakter, magaling na manghihiram, na concern magbalik. Talagang siya ay napasigaw. Sa aba ko! Yan po yung expression. Naku po! Nanay ko po! Parang gano'n, ano? Mama Mia! Mama Mia! Yun ay ano? Hiram lang! At ang ginawa ni Propeta Eliseo, kumuha ng patpat at pinalutang yung bakal. Yan ang against sa nature, ano? Bakal lulutang. Kaya naimbento ang mga pwede palang lumutang ang barko. Alam niya, lahat ng principle na pinagkukunan ay nasa banal na kasulatan. Lumutang, ang tataka ka nga naman, ano, yung nung sumakay kami ng cruise, 2 beses kami nag-cruise, pangalawang cruise namin kasama ko na yung mga anak ko. Alam niyo, ang laki-laki ng bakal. Lumulutang eh. 13 palapag yun. Puro bakal. Tapos ang nakatira, ang dami, nasa 3,000. May kanya-kanyang kwarto. Bawat kwarto, 2 tao lang. May kanyang CR, may kanyang bathtub. Eh, biro mo mapapalutang yun. Tapos ang kanyang escalator, siyam. Ay, hindi escalator, elevator, siyam. May sinihan, may mga, para ng isang malaking bayan. Kasi ang crew nasa 1,000 din. Ngayon, bawal ngayon yun dahil lugi ang mga may cruise ship ngayon. Talagang totoo ang Biblia. Hahati mo sa 7 hanggang 8 ang yung source of income dahil hindi mo alam na may pandemya darating. May kahirapan. Turo ng Ecclesiastes 11:1 and 2 yan. Kaya sinishare ko sa atin, huwag kayong aasa at magtitiwala sa isang source of income lang. Dapat meron tayong 7 to 8 multiple stream source of income. Biblical yan. Kaya si Abraham na ating ama sa pananampalataya, meron siyang iba't ibang klase ng source of income. Supplier siya ng mga basic needs ng tao. Ng clothes, ng tirahan, ng bahay, ng liquor, ng food. Mantikilya siya nagsusupply ng gatas. Siya nagsusupply ng electricity, yung liwanag, yung apoy. Inaapoyan kasi ang mga mantika, ang mga kambing ng mga tupa, yun ang apoy nila sa gabi. Ang bahay nila, yung kanilang tent. Balat ng hayop, ng kamelyo. Sasakyan, kamelyo, mga asno. Yan ang pang-travel, yan ang sinasakyan sa disyerto. Ibig sabihin, maraming source of income itong si Abraham. Kaya kapag wala kang source of income, medyo delikado pagka iisa lang. Doon sa babalikan nating principle, ang nangyari dito sa isang lalaki, ang sabi niya, sa aba ko sapagkat hiram. Dahil sa concern niya, mabuti siyang manghihiram. Alam niyo po, mas marami ang masamang manghihiram. Bakit? Ay kasi marami nang hihiram, hindi nagsasauli. Kaya yung iba, naglagay na doon sa tindahan nila, ikaw utang, ako singil, ayaw mo bayad, galit pa ikaw. Para walang kagalit, wala na lang utang, sabi ng Chinese. Ay di tama rin naman, ano? Kaya pag hindi ka napagkatiwalaan sa maliit, mahirap kang pagkatiwalaan sa malaki. Maliit na utang mo nga, hindi mo mabayaran. Eh di lalo na pag malaki. Kung sa hindi iyong property, hindi ka mapagkatiwalaan, lalo na sa iba. Pag nanghiram ka ng sasakyan, paano ka pahihiramin uli? Eh pag sa uli ay kadumi-dumi, hindi mo pinakarwas, ubos pa yung gas. Tapos may tapyas pa, nagasgasan pa. Ay hindi ka na pahihiramin ng kahit kailan. Mga kapatid, tayo muna ay tinetesting ng God sa hindi atin. Tinetesting tayo ni Jesus sa kanyang principle sa maliliit na bagay. Pag hindi ka na pagkatiwalaan sa maliit na bagay, imposibleng bigyan ka ng malaking bagay. Kaya mga kapatid, talinuhan ninyo at gawin nyo kayo mismo, maobserbahan nyo sa inyong sarili, kaya ko kayang mamahala sa maliit na lupa? Yung ibang mga tao walang sariling lupain. Alam niyo ba, pagka nabigyan ka ng isang paso, testing sa'yo yun. Binigyan ka ng paso na mayroong bulaklak. Ilang linggo lang, patay na kagad, napabayaan mo, hindi mo nadilig o nabungkal, nalagyan ng pataba. Eh, paano ka bibigyan ng malaking lupain? Ay, sa maliit na bagay, hindi mapagkatiwalaan.
Pinahiram ka, binigyan ka na nga ng ulam, di mo pa isinauli yung lalagyan. Paano ka bibigyan ng Diyos ng para sa iyo kung sa hindi iyo, hindi ka mapagkatiwalaan? Lahat naman ng mga bagay hindi atin. Pero minsan, bibigyan ka ng Diyos na ikaw'y pinagkatiwalaan ng sasakyan, pinagkatiwalaan ng bahay, ng lupain, o anumang klase ng property o pera. Pag ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay pera, at magaling ka mamahala nito, ay magiging matalino ka talaga, yung pera mo uunlad. Hindi mo siya pakakawalan na hindi babalik na maraming barkada. Kailangan may talino tayo sa bagay na yan. Pag nag-release ka at nagpakawala ng finances, alam mong yun ay babalik ng mas maraming ulit. Kaya kailangan marunong tayo mag-compute ng itinuturo ko sa inyo na si Albert Einstein, na pinakamatalinong tao na nabuhay mula 1901 hanggang year 2000. Siya ang kinilalang person of the century. Siya ang tinatawag na scientist ng mga scientists. Siya ang nakaunawa ng relativity. Magaling siya sa physics. Ang mindset niya ay ika-4th and 5th dimension. Ang mga tao gumagawa 3D hanggang 3 dimension lang. Ang pag-aaral niya ay kung gaano kalaki, kataas at kahaba. Albert Einstein, ang pag-aaral niya hindi sa mundo. Ang pinag-aaralan niya, labas sa mundo. Anong relasyon ng daigdig sa buwan? Ba't nagkaka-high tide? Anong relasyon ng daigdig sa araw, sa mga buwan, sa stars, sa mga planets? Yung relativity na pag-aaral niya, inilabas niya ang sarili niya sa daigdig. Kaya nag-umpisang ma-invento yung mga satellite na kahit saan kang lugar naroon, nako-compute na kagad kung gaano kalayo ang pupuntahan mo kasi nasa labas siya. Inilayo siya. Nasa labas ng 3D. Nasa 4th dimension siya. Yun ang tawag doon. Kaya mga Hudyo, ang mga utak nila, 4th and 5th dimension. Sila nakaimbento ng labas sa daigdig. Nakaimbento ng Facebook, nakaimbento ng Google, na lahat ng i-apply mo, lahat ng i-upload mo, kanya na. Lahat ng information, kanya na. Kaya mga kapatid, gawin nating matalinong katiwala sa maliliit na bagay, palalakihin ng Diyos. Naging matalino tayong katiwala sa hindi atin, bibigyan tayo ng Diyos na para sa atin. Kaya yung sitwasyon na nangyayari doon sa manghihiram, sa Abaco, yung palakol ay tumalsik at pumunta pa sa ilog. Paano yun? Ay ang lalim-lalim paano makukuha yun? Pero yun ay, kita nyo, ang Diyos nag-miracle na ibalik. Pag desire mo talagang ibalik, ang iyong hiniram, may pagnanasa kang ibalik, maibabalik mo yun. Ang dami mong pampangako, aantayin mo, may parega-regalo ka pa, lalo yung mga nag-abroad, pag uwi dito, ang dami niyang bisita. Minsan, nag-iintay sa'yo habang tulog ka, may pasalubong pang puto. Pagkatapos noon, ay uutangan ka naman. Kaya mga kapatid, pagka hindi tayo naging matalino sa mga bagay na ito, itinuro na Jesus yan. Ang sabi ng Matthew chapter 5, verse 47, pakibasa nga ang Matthew 5:47. Ama kaya ako? Matthew 5:47. Matthew 5:42, sorry. Matthew 5:42. Pakibasa nga. Matthew 5:42. 42. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Ano kaya yan? Pautos ba yan o pangako? Ay, Utos hindi ko maano pastor Utos. parang pautos na pangako eh. Bakit? Nasaan ang pangako dyan? Wala. Utos lang talaga siya. Magbigay ka sa humingi sa iyo. Huwag mong pahindihan na nanghihiram sa iyo. Paano ngayon yan? Turo ni Jesus yan. Kailangan, kung magaling ang nanghihiram, dapat mas magaling ang nagpapahiram. Tama? At ang kausap ni Lord yan ay hindi manghihiram ang inutusan. Sino inutusan ni Lord? Yung nagpapahiram. Minsan ginagamit kasi yan na manghihiram. Ginamit yung verse na hindi para sa kanya. Ang turo ng Biblia, magbigay ka sa humihingi sa'yo. Sino kausap? Yung bibigyan o yung magbibigay? Yung magbibigay. Magbigay ka sa humingi sa'yo. Huwag mong pahindihan ang humihiram sa'yo. Sino magdidesisyon? Yung nanghihiram o yung nagpapahiram? Sinong kausap? Yung nanghihiram o yung nagpapahiram? Tanungin ko nga kayo.
Pastor, ito kasi ang problema namin ngayon dito sa ating negosyo, ano? Ang dami nanghihiram, kami naman bukas ang loob namin magpahiram. Pero pag bayaran na, hindi na nagbabayad, yun ang problema. Ito ang maganda. Kuya Danil, Kuya Eddie, ha? Ang turo ng Biblia, magbigay ka sa humingi sa'yo. Huwag mong pahindihan ang humihiram sa'yo. Si Jesus ang nagsalita yan, ang tawag yan empathic. Paano natin i-apply yan? Ikaw ang binibigyan ng Diyos ng authority pag magpahiram. Ano sabi ni Jesus? Magpakatalino kayong gaya ng ahas, magpakaamo ang magpakatintimang kayong gaya ng kalapati. Paano natin i-apply yun? Ikaw ang nagpapahiram. Nagpahiram ka, hindi ka binayaran. Pahiramin mo ba uli? Ay hindi nga mapagkatiwalaan sa hindi kanya? Yun ang turo ng Biblia. Ikaw ngayon ang magdidesisyon. Nasubukan mo na, nagmamakaawa, napakabait, nung nanghihiram, napakadaming pangako, nung nabigyan na, ay hindi ka na naalala. Galit pa pagka nakikita ka para hindi mo masingil. Inuunahan ka na. At inuunahan ka na ng daing kaagad. Dadaing na kaagad. Ngayon, ay magpahiram daw sa humihiram. Ay wag mo daw pahindian. Ano ibig sabihin nun? Ikaw din ang magdidesisyon. Minsan pinahiram mo, minsan binigyan mo, naging parasite. Diba? Turo din ng principle, wag mo siyang turuang maging tamad kasi hindi pinakakain ang tamad. 2 Thessalonians 3:10, wag pakainin ang tamad. Dapat ang mga tao ay productive. Yung lakas niya, ginamit niya para siya kumita. Kailangan niya ng kasipagan, karunungan, katapatan, kaibigan at kapakumbabaan para siya umunlad. Tuturuan mo siya na huwag laging umasa. Tuturuan mo siya na ang asahan niya ay ang Diyos at ang binigay sa kanyang ability to produce wealth. Kaya tandaan niyo, ang principle na pinag-uusapan natin ay biblical. Bagamat binanggit ni Jesus na magbigay ka sa humingi sa iyo, ang may authority at makababasa at magdidesisyon nun ay yung inuutosan, yung nagbibigay. Maraming mga Pilipino, kapag ka nabigyan mo, nagreklamo kasi maliit. Binigyan mo na, nagrereklamo pa kasi kakaunti yung ibinigay o kaya ay ba't hindi mo nilakihan pa. Talaga naman, sabi nga ng isang kapatid na nandyan nung nariyan ako sa Europe, 2 beses lang kayo sumusweldo, kinsenas katapusan. Mas malimit yung humihingi, halos weekly. Tuwing tatawag, pahingi. Sukat ng sapatos, binabanggit ang sukat ng paa, nagkasakit. Maya-maya naman, mga 1 linggo lang, ay meron naman bayaring kuryente. Napakadami, alam niyo kung bakit? Minsan naman may mali din sa mga OFW. Ang ipinakikita lang, puro magagandang pasyalan. Ang gaganda ng mga lugar. Hindi pinakita yung tirahan nila at kinakain nilang tipid na tipid. Kaya yun ang tingin sa inyo, para kayong ay namumulot ng pera. Kaya gada naman daing, ay talaga namang bigay din kagad. Wala atang mga lahi na napuntahan ako na bansa na nagkakagulo sa remittance. Mga Pilipino lahat na naandun magpapadala sa kanya-kanyang pamilya. At jackpata naman dito. Isang nag-abroad, average, 7 umaasa. Ay di naging parasite na sila. Kailangan turuan natin sila maging productive, mapagkatiwalaan sa maliit para mapagkatiwalaan sa malaki. Kaya maraming uuwi ang yaman sa 1 linggo lang, 2 linggo. Pagkatapos, balik na naman dyan, mapipilitang bumalik na naman kasi ubos na. Ay kasi mabilis maubos. Siyempre pag narito, para ka ding si Santa Claus, ang galing mo din. Bidang-bidang dating kapag galing kang abroad. Alam nyo, tandaan nyo mabuti, may principle sa Bible. Pag hindi mo pinaghanda ng iyong future, lalo na yung ika-4th quarter ng iyong buhay, yan ay tag-ulan, 61 to 80. Kawawa mo pag wala kang pampalibing. Sabi ng Biblia, sa Ecclesiastes 6:3, buti pang naagas ka na lang. Matindi yan masakit na salita yon. O ang tanda mo na, at tapos ikaw ay para na lang bola, doon ka naman kay kuya. Kasi wala na kaming pangkain dito, may anak din ako, nahihiya ako sa asawa ko, hindi naman ako nagtatrabaho. Nakaka2 linggo ka na. Napakasakit nun na ikaw ang nagpaaral, pagkatapos bola ka na lamang parang soccer, lilipat ka naman kay kuya. Kasabi naman ni kuya, doon ka naman kay bunso, ikaw ng ako hirap na rin ako, hindi ako nakapag ay di bola ka na lang ngayon. Mga kapatid, paghanda natin ang ating future. Bayaran mo ang iyong panghinaharap. Marunong ka dapat mag-save.
Pumunta ka sa langgam para kay tumalino. Masdan mo ang kanyang lakad para kay matuto. Sa panahon ng tag-init, nag-iipon ng pagkain. Pag hindi ka nakaipon, mula 21 years old hanggang 60, kawawa mo. Tandaan nyo mabuti. Kailangan nag-invest ka sa accumulated income na invention ni Albert Einstein. Ang tawag doon, rule of 72. 72 divided by interest rate equals numbers of years it takes para madoble yung pera mo. Biblical yan. Ang tawag dyan ay ika-8 wonders of the world. Kung ang mga tao ay mayroon tinatawag na 7 wonders of the world na gustong mapuntahan, marating at maranasan, ay dapat maranasan natin ang ika-8 wonders of the world. Accumulated income. Makapag-build ka ng wealth at yung wealth na build mo, passive income. Nagpapasok ng income kahit wala kang ginagawa, ang tawag sa'yo, meron kang financial freedom, meron kang time freedom. Kaya pag hindi natin naabot yan, wala pa talagang kalayaan. Yung bang relax ka lang, walang pressure, walang dagdag na kabalisahan, napakahirap mangyari yan. Kapag hindi natin naunawaan ang principle ng Bible na mapagkatiwalaan tayo sa maliit at saka sa hindi atin. Kaya nga tayo tinuturuan ng Lord sa pamamagitan ng salita niya, mag-focus kayo sa character building. Character ang binabakbak din ni Jesus dyan. Kasi yung ibabali wala pang maliit. Maliit lang naman eh. Ano lang naman to? Hindi naman to akin. Dapat nga doon tayo napapagkatiwalaan sa hindi atin. Kaya checkin nyo na yung inyong mga bahay. Baka marami pa dyan mga plato, mga basong hindi sinasauli. Mga kutsara, mga librong hiniram na hindi na sinauli. Akala kasi ng iba, pag tumagal na sa kanya, kanya na. Dahil hindi na naalala. Mga kapatid, linisin nyo inyong bahay. Linisin nyo ang inyong mga sarili. Baka may mga kinukuha ka na hindi naman iyo. Pag hindi ka napagkatiwalaan sa hindi iyo, ang Diyos ang nagbibigay ng para sa iyo, hindi kanya bibigyan. Tandaan nyo, prinsipyo yan. Ang tawag yan hindi utos, hindi yan command. Yan ay paninindigan ng Diyos. Ang tawag ko dyan ay law of nature, law of balance. Ang Lord ang nagbabalanse sa lahat ng bagay. Pag hindi ka napagkatiwalaan sa maliit, hindi ka mapapagkatiwalaan sa malaki. Huwag kang umasa magkaroon ka ng property. Imposible yun. Kasi ang Diyos ay mayroong pamantayan. Kung magkaroon ka, baka sa sarili mong daya, hindi rin galing kay Lord. Napakadami din ng Pilipinas, laking lupa niyan. Bakit yung iba hindi nagkaroon ng lupa man lang? At ginawa pa ng gobyerno ang property ng tao wag lalampas sa 5 hectares. Kaya yung mga ibang corporation, nagtatayo sila para kahit meron silang maraming lupain, pero pwede. Kasi meron silang dami. May corporation sila eh. Kaya mga kapatid, gawin nating matalino. Bilang manlalakbay sa mundo, talinuhan yung mapagkatiwalaan sa maliit, sa turo ni Jesus, mapagkatiwalaan sa hindi atin. Itetest ka ng God sa hindi iyo. Pinahiram ka ng bahay, pinatulog ka, ilinisin mo naman, pagandahin. Binigyan ka ni, halimbawa, nagpahiram ka ng sasakyan. Pagbalik ay nakaruwas na. Full tank pa, napakasarap pahiramin. Yung nagpahiram ka, pag sasauli, kung hindi pa babalik, kung hindi mo kinuha, kahit hindi atin yun, igagalang natin yun, lalo na pag hindi atin. Kasi, hindi nga iyo yun, iingatan mo. Parang kagaya noong, sa aba ko, yun po ay hiram lang. Nang marinig yun ng isang propeta ng Diyos, binigyan siya ng opportunity maibalik niya. Meron tayong mga nahiraman, ibalik natin yun. Baka yun ang humahad lang, kaya hindi tayo pinagpapala ng Diyos. Kasi meron siyang paninindigan. Kung may maliliit na bagay kang karanasan na hindi ka napagkatiwalaan, ay gawin natin na hihingi ng tawad at magmula ngayon, pag maliliit na bagay, mas aware ka. Alam niyo, ang Diyos mahilig sa maliliit na bagay. Bakit ko nasabi yon? Bilang niya nga ang hibla ng buhok natin sa ulo eh. Isa yan sa pinakamaliit na bahagi ng katawan ng tao na kahit iyong gupitin, hindi ka masasaktan. Wala nang koneksyon sa tao, malibang bunutin. Pero ang totoo nun, concern siya sa ating buhok kasi binilang niya. Kung doon sa maliit na bagay, pinagpahalagahan niya,
Dapat nagpapahalaga tayo sa maliit na bagay. Ang pagbilang ng buhok, hindi na natin yung pinagpapahalagahan. Bakit? Ang Diyos, concern siya sa maliit na bagay. Kasi siya ang model natin. Pag napagkatiwalaan tayo, alam niyo ba si Jesus? Sa John chapter 6, nagpakain siya ng 6,000 lalaki bukod pa ang bata't babae sa 5 tinapay at 2 isda. Pero sabi ng John chapter 16 verse 13, pinasimot niya yung nangatira para walang masayang. Ayaw ni Lord na nag-aaksaya. Huwag kayong kakain na hindi nyo kayang ubusin. Alam naman ninyo ang inyong kapasidad na ano ako nagkakaroon ako ng galit nakakita ng pagkain itinira. Kukuha-kuha, hindi kaya ubusin. Ay di kung buffet yan, kumuha ka ng kaya mo, kaunti lang. At kapag ka hindi mo nagustuhan, ay di ubusin mo na rin. Kasi kakaunti lang kinuha mo. Kaysa ang dami-dami mong kinuha, maya-maya kung saan-saan mo inilalagay, takpan na lang ng tissue yan para hindi makita, nakakaya. Alam nyo, huwag kang kukuha ng madami. Ma-check mo kung alin ang masarap, eh di may babalikan kayo ng korsonada mo. Principle yun. Huwag kayo magpapahinga ng hindi kayo pagod. Huwag kayo matutulog na hindi inaantok, kakain ng busog, hindi siya masarap. Ang pinakamasarap na ulam, yung gutom. Kaya kung gusto niyo masasarap lagi ang pagkain niyo, magpagutom lang kayo ng kaunti, ang sarap na. Hindi magastos ang buhay. Simple lang ang principle na itinuturo ng Biblia, may pagkain ka pananamit, masiyahan. Yung iba walang kasiyahan, naghahangad ng hindi kanya, ay hindi naman mapagkatiwalaan sa maliit na bagay. Ang sabi ng John, Romans chapter 8 verse 32, kung ang Ama hindi niya pinagkaloob ang kanyang kaisa-isang anak na kanyang pinakamamahal, ibinigay niya sa atin, bakit hindi niya naman ibibigay na walang bayad ang lahat ng mga bagay para sa atin? Lahat ng bagay kayang ibigay ng Diyos, maniwala kayo. May hinihingi ka, lakihan mo na. Kaya ng Diyos ibigay. Ang tanong, kaya mo na bang tanggapin? Kaya ang karakter natin ang pinakamahalaga dahil pagka ikay pinagpala, umunlad, baka masumpa mo ang Panginoon. Dahil nakapurwisyo sa iyo ang iyong kayamanan, naging mayabang, naging mapagmataas, mapagmalaki sa iba. Kaya aalalahanin natin sila. Tandaan nyo, remember the Lord your God. Ang katumbas na inaalala mo ang Panginoon, inaalala natin ang maliliit na tao. Kasi ang ginawa mo sa iyong maliit na kapwa, Panginoon ang iyong ginawan. Yun ang sabi ng aklat ng Matthew chapter 25 verse 42. Yun ngang binigay mong maliit na bagay, 10:42, ay ano yan isang basong tubig. May gantimpala ka sa Lord. Pagka ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo na sa akin, sabi ni Jesus sa Matthew 25 verse 34. Sabi niya, magsipasok kayo sa akin, kayong mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang walang hanggang inihanda sa inyo bago pa itatag ang sanlibutan. Verse 35, sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Naging tayuhan, ako'y inyong pinatuloy. Ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw. Nabilanggo, ako'y inyong pinuntahan at dinalaw. Hubad, ako'y inyong dinamitan. Ano ibig sabihin nun? Yung maliliit na bagay, wag nating kalilimutan. Tayo saganang-sagana, yung iba walang kinakain. Tapos ang yabang pa natin, ang sasabihin natin, mga tamad kasi. Mga kapatid, may mga mahihirap talaga. Sinadya ng Diyos yan para tayo magkaroon ng gantimpala sa langit, para tayo magbigay sa kanila. Kaya mayroong mga opportunity na ibinibigay ang Diyos. Kaya hindi lahat ng natatanggap natin ay para sa atin. Minsan daluyan lang tayo. Kaya sa ating pag-aaral na ito, maging mabuting katiwala tayo sa maliliit na bagay, bibigyan tayo ng Diyos ng malaki. Maging mabuting katiwala tayo sa mga hiram, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng para sa atin, at yung mga hiniram natin, bibigyan tayo ng kakayanan para ito ay maibalik. Kaya yung nalaglag na palakol, naibalik yun. Mga kapatid, sa ating pinag-aralan ngayon, napakahalaga ng salita ni Jesus. Ako'y naniniwala ang mga totoong mga Naghang si Pastor naghang. tama. Meron kasi nagsesave na mali eh. Kaya nagsesave, pambili. Nag-angkalsa siya, bibili ng luho niya. Meron nagsesave ng tama, gagamitin niya para sa future niya, para mag-accumulate yung pera niya. Ang pera kasi nakaka-attract yan. Maniwala kayo, ang pera nakaka-attract. Bibigyan ko kayo ng sample, ano? Pag may pera ka, lalong lumalapit sa iyo yung mga opportunity. Kasi alam na may pera ka, pupunta sa iyo, "Uy kapatid, ako talagang nangangailangan ngayon. Yung aking pwesto sa palengke, hindi ko na kaya. Ikaw na ang kumuha kaysa mapunta pa sa iba. Ikaw unang pupuntahan."
kasi kaibigan ka, ay wala kang pera. Ay ang baba-baba ng bigay sa'yo, opportunity business yon. Anong gagawin mo? Ay, doon ka pumunta kay paring Pedro. Alam ko may pera yun na ipon eh. Doon pa rin pupunta sa may pera eh. Maniwala kayo, ang pera nagsasama-sama yan. Lahat ng bagay nagsasama-sama. Pati coins nagsasama-sama. Perang papel na lilibuhin, sama-sama yan. Isinasalansan yan. Dadaanin sama-sama, pati bangko, sama-sama. Ikaw, anong gusto mong samahan? Gusto mo ba ang samahan mo ay yung mga pinagpala ni Lord? Kahit nga sa boxing, sama-sama din yung mga nauupo sa ringside kasi yun ang level ng pera nila. Kaya mga kapatid, tayo ay tinuturuan ng Diyos na mapagkatiwalaan sa maliit, mapapagkatiwalaan tayo sa malaki. Mapagkatiwalaan sa hindi atin, bibigyan tayo ng para sa atin. Gusto niyo ba magkaroon tayo ng para sa atin? I-bless tayo ng God. Yun lamang at maraming salamat. God bless you all. Purihin ng Diyos. Pag-pray ko muna kayo. Dakilang Diyos, pinapanalangin ko ang aking mga kapatid na nakinig ngayon at mga makikinig pa sa nakarecord na video na ito. Ikaw ang aming pinararangalan. Turuan mo kami mapagkatiwalaan sa maliit na bagay at sa mga bagay na hiram at hindi amin. Maibalik namin to at maging mabuting katiwala mo. In Jesus' name, Amen. God bless you all. Kung may tanong kayo, pwede kayo magtanong, Kuya Eddie. Uuwi pa rin ako ng Laguna. 3 hours pa yon. Layo rin pala ng pastor na, layo din pala. Pagka po galing dito, Bago tayo humingi ng mga tanong, ng mga nandito sa loob, ay ito na may isa pa meron pa nga isang pagtuturo, yung isa na lang po. Yan natin. Ayan po. Yan ang magpapahinal natin, yung pang 21. Okay. Sana may gumawa ng libro niyan. Kung merong design para meron tayong legacy. So yun po yung yun po yung ating pinag-aralan, isang na lang pala tayo ay matatapos na yung 21 series po na itinuro po namin sa amin ni Pastor Greg bago po dumating yung pagpapala na ito na binigay nga ni Lord sa atin ay grabe po yung natutunan natin dito sa mga prinsipyo na dapat nating matutunan especially sa character building kasi ang lahat ng tinuturo dito ni Pastor Greg dito sa Biblical Economics na the ability to produce wealth ay character building. So napakahalaga po yung pagtuturo ngayon na tinuro ni Pastor yung pong mapagkatiwalaan tayo sa maliit para po mas mapagkatiwalaan po tayo sa malaki. So i-open po natin yung chat baka may mga tanong po yung mga nasa loob. Pwede po kayo magtanong habang nandito pa po si Pastor. Yan. Open na po. Pwede na po kayo mag-unmute. Sir Cyril, baka may tanong ka, Sir Cyril. Wala naman. Sir Eddie, paano nga po nang palagay nga po sa YouTube yung ni Pastor kasi ang sarap pakinggan po araw-araw. Kung pwede po sa YouTube. Puro inaatake Kasi karakter. Pastor, yun lang po ang request ko na palagay nga po sa YouTube yung iyong dahil ang sarap po pakinggan araw-araw, gabit araw po. Mas maganda nga po, masundan nyo yan ng series, yung 21 session, makuha nyo po siya, tapos kunin nyo yung mga verses. Ang sarap po, kaya nga ako po ay naniniwala at sa mga nyo po, dahil ako po ay talagang sa Panginoon po lahat ang ating tawag nito. Sa lahat po ng kanyang mga blessing at saka patuloy po niyang inaano po sa akin. May nagtanong dito si Linda de Lunas. Kung dapat daw ba ako magalit? Ang sabi po ng Ephesians 4:26, basahin niyo nga Ephesians 4:26. May utos diyan. Ephesians 4:26. Dapat ba akong magalit? Siguro may nangutang. Ay, tingnan niyo po ang Ephesians 4:26 at saka James chapter 1 verse 20. Pakitingnan niyo sa scripture. Pakibasa nga, Kuya Eddie. Ano yan, Pastor? Ephesians 4:26. Ang tanong kasi ni Kuya Ate ay dapat ba daw siya magalit? Parang may galit siya na siguro nangutang o ano. Anong turo ng Bible sa Ephesians 4:26 at saka po aklat ng James 1:20?
Sabi dito sa Epeso 4:26, kayo yung mga ngalit at huwag kayong mga Basahin mo kasala. ng maayos, kuya. Kayo ay mga galit. Kayo ay mga gagalit. Kayo ay mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Mga kasala. Pwede pala magalit, ate. Huwag lang magkakasala. Paano magalit ng hindi nagkakasala? Parang bata yan. Galit ka sa mali niyang ginawa, pero mahal mo yung bata. Pastor, iba po yung story. Pastor, Sige po. sabi, ang narinig ko po sa inyong teaching, another source of income, more or less, Opo. 7 source of income. Ngayon po, ito po ay in connection with our networking. Opo. Na po, ay, meron po akong downline na pumasok sa ibang networking kasi that is another source of income. Ano, pwede po ba ako magalit sa kanya? Hindi, pwede nga pong magalit, wag lang magkasala. Father, Pero ito po Father, ang maganda. Basahin pa rin natin ang James 1:20. James 1:20, pakibasa nga kuya para maging balance. Okay. Ito po yung James 1:20. Ang sabi po dito, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kahit kailan, pag ang tao ang nagalit, hindi gumagawa po ng katuwiran ng Diyos yan. Kaya magalit ka, pero wag ka magkasala. Ang sabi pa doon kadugtong, letter B, agad pawiin ang galit bago lumubog ang araw. Wag mong hayaan na galit ka, lulubog ang araw. Pinakamatagal na 12 hours yung galit nyo. so Pastor, Yan ang sabi ng scripture. Kasi ang araw po, lumulubog yan, wala pang 12 hours. Kaya bago lumubog ang araw, dapat tanggal na yung inyong galit. no Pastor, so this is in connection po nga Safe dito po sa sa inyo ating yun. Kasi networking. pag nagalit ang tao, napopersa po ang lahat ng litid, laman niya sa katawan, pwede po siyang ma-high blood, pwede pong magkasakit pa ang tao. Alora, Pastor, Dapat po in short, tumawa hindi na ko lang siya kayo. papaganitan. Pastor, excuse me po. In short, Apa. hindi ko po siya pagagalitan kahit lumipat ng Pwede ibang niyo naman basket. pong kausapin ng maayos na ang objective po, hindi kayo sa persona galit, galit kayo doon sa karakter. Ang tawag po doon ay objective yung iyong pagkagalit. At Kung kasi nga nasa po, katuwiran din. Pero kung hindi niya yung tanggap, wala kayong magagawa kasi baka ang tingin niya ay hindi kagaya ng tingin nyo. Kasi po magkakaiba ang view ng tao batay sa kanyang perspective. Parang kasi kagaya nga po ng binanggit another ko source of kanina. income. Another source of income po ang kanyang hinahanap. Opo, another source of income. Oho. Ang other source of income po na isa sa ibinibigay kong advice ay yung connected sa kay Abraham about basic needs ng tao kagaya po ng pagkain. Kasi pagdating po sa panahon ng mga kahirapan, ang mas mahalaga po ay food security. Kaya nasa food security ang business ni Abraham. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, ihasik mo sa tubigan, unahin mo muna ang pagnenegosyo bago ka magtayo ng bahay. Ibig sabihin, mga businesses po. Yung dream natin dumadating sa karamihan ng mga negosyo. Dapat po ang pasukan ng mga tao ay kung may networking, ibang klase naman nag-invest sa ibang bahagi. Ang advice ko po ay connected sa pagkain, sa basic needs ng tao kasi si Abraham connected po doon. Kasi pag dumating na ang dilubyo sa mga susunod na panahon, ang matitira po na tunay na kayamanan pagkain. Nagkakaroon lang po ng value ang pera pagka ibinili. Wala talaga siya, hindi nakakain ang pera. Pagkain po talaga mas mahalaga. Thank you po. Apo. So nakuha niyo po Okay yun, po. Nailinda, nakuha niyo po. Yung sa amin po, ganito po yun, bibigyan ko kayo ng sample. Dito rin po tayo nakabase sa pagtuturo ni Pastor kasi ang sabi ni Pastor, magtanim ka lang 7 hanggang 8. Kami po ay nagtagumpay sa networking, tayo po ay nagtagumpay sa crowd. Networking po yan. Pero hindi po kami nagtanim sa another networking na naman kasi kakompetensya po natin yan, tama? So saan po kami nag-invest? Nag-invest po kami ng lupa, nag-invest po kami ng condominium, nag-invest po kami ng traditional business, hindi po yung mga networking. Ano po? So yun po yun, yung ginawa po namin.
Hindi po another networking kasi nga po blinis na nga tayo ni Lord dito sinalihan natin tapos kukuha ka pa ng kakompetensya niya. Asan yung ano doon, di ba? Parang kompetensya mo yung company sinalihan mo na nagbigay sa iyo ng mga blessing, di ba? Kaya hindi po namin talaga inaano na sumali kayo ulit sa ibang networking. Siyempre ay nasa terms and condition kasi natin yon. Loyalty. Wait lang ano ko muna kasi maingay. Maingay Kasi na. nasa terms and condition po kasi natin yon na siyempre pag tayo dito, lalo tayong mga leader na, ay sasali pa tayo sa ibang network para namang unfair naman sa company yon. Dinis ka na nga pinayaman ka na tapos hindi ka pa kontento. Ang tawag namin doon greedy. Greedy. Alam niyo yung greedy? Yes, of course. Walang kakontentuhan. But actually po, nangyayari po ngayon Actually. Alam ko po yun kasi nga po ang ano po no, kaya po napakahalaga po ng pagtuturo ni Pastor kasi hindi naman sila nakakaatin sa pagtuturo ni Pastor. Character building po tayo dito. Kailangan po maayos muna yung character natin bago tayo pagpalain ni Lord. Asahan niyo po yung mga yun po, hindi po yung pagpapalain ni Lord kasi hindi po ayos yung character nila. Okay po? Sabi ni. Greedy. Ganun po yun. Masakit pakinggan pero totoo po kasi nga po kaya po tayo blinis ni Lord dito sa crowd 1 dahil nga po ay inayos muna ni Lord yung character namin bago ibinigay itong blessing na ito. Opo. Kasi nga po, nakapag-open po ako nito in fairness to those na talaga pong naroon na sa iba. Totoo po. Yun nga po. Yung nga po yung hindi naman natin sila masisisi kasi nagiging impatient sila, hindi ho sila naging matyaga, hindi sila mapagmatiis, ay gusto nila ay yumaman kaagad, sabihin na natin, kasi nga ay nakita nila na siguro yun yung mabilis na pagyaman nila, pero hindi nila alam ho, trap lang po yun. Pinagdaanan na po yan natin yan, Ma'am Linda, ilang network na yung mga sinalihan natin na hindi naman nagtagumpay, di ba? Ganon din po yun, mangyayari sa kanila doon. Ito na nga yung binigay ni Lord sa atin na totoong company na may puso, kaso nga ay ini-ignore nila, kaya hindi na po natin kasalanan yun, nasa kanila na po yun. Basta kaming mga leader, tayong mga leader, magtutuloy-tuloy. Kasi ito na yung nagpabago ng buhay. Imagine mo, 1 year lang na bagong buhay namin dito natin. Alam na hindi mo mamahalin, mag-network ka uli, papanibagong umpisa ka na naman uli. Tama ho? Yun po yun. Walang kasiguruhan kung magtatagumpay o hindi. Ito nakita na natin yung future, nakita na natin kung saan papunta yung company, napakaganda ng mga hinahanda nilang mga products and services natin. Ano pang hanapin natin? Kaso nga po, we cannot please everybody nga po dahil nga ay hindi nga po sila, wala nga akong kakontentuhan. At saka wala akong pagtitiis, pagtsatsaga. Ganun no yun. Opo. Okay, thank you. You're welcome po. Diyan ba si Pastor? Pa-mute